Dominant Protector. Credit to the author. 2001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Path. Ang katawan ni Terence ay bumagsak ng husto sa lupa at dumura siya ng isang subo ng dugo. Mukhang nasa masamang kalagayan si Terence, nataman mula sa unang palitan, ngunit sa katunayan, hindi siya gaanong nasugatan. Hiniram na lang niya ang lakas ng Earth Class skill at lumipad palabas, hindi ito kinuha. Para naman sa Earth Class na tao, tila hindi siya umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi siya mas mahusay kaysa kay Terence. Nanginginig lahat ng organ niya. Nagmamadali niyang inikot ang kanyang mental cultivation method at mabilis na kumalma. Sa ngayon, nakikita na ni Terence na bagamat makapangyarihan ang Wildfire Fist, ang bawat galaw ay mas mataas kaysa sa iba pang mga kasanayan sa parehong antas. Kung gagamitin niya ang pangalawang hakbang upang labanan ang pangatlong galaw ng isang tao, siya ay magiging dehado pa rin, lalo na kapag siya ay mas mahina kaysa sa kanyang kalaban. Ang kanyang chi ay hindi kasing kapal ng kanyang kalaban, at kahit na gumamit siya ng skill na kapareho ng level, maaapektuhan pa rin ito. Sinamantala ni Terence ang katotohanan na ang Earth Class man ay hindi gumalaw at mabilis na pinalaganap ang sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Masasabi niyang nagpapagaling din ang lalaki, ngunit hindi pinili ni Terence na magpatuloy sa pag-atake. Kung mag-aaway ang dalawa, si Terence ang dehado. Hindi siya kasing lakas ng kanyang kalaban, kaya ang ganitong pagbawi pagkatapos ng paghampas ay nagbigay sa kanya ng bentahe. Ang sining ng Dragon Mastery ay maaaring magpagaling ng mga pinsala ng walang hanggan, at ang kabilang partido ay nagpapagaling lamang sa kanyang mga pinsala sa loob ng ilang sandali. Imposibleng gumaling siya sa maikling panahon. Ayaw ni Zairi na abalahin si Terence sa pagkakataong ito, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ngunit nag-aalala siya para kay Terence. Muli, hindi binigyan ni Terence ang kanyang kalaban ng anumang oras na magpahinga pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga pinsala. Ginamit niya ang pangatlong galaw ng mabangis na apoy na kamao at sumunog sa Earth Class na parang kidlat. Ang kanyang kamao ay lumikha ng isang mahabang apoy na dragon kung saan ito dumaan, at ang paglaban sa hangin ay lumikha ng isang mahabang sitsit. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi inaasahan ng Earth Class na lalaki na lalabanan siya ni Terence, at hindi siya makapaniwala. Nalaman na niya ang lakas ni Terence mula sa pakikipaglaban. Ngayon malakas ang mga kasanayan ni Terence, at hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ikatlong anyo, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay nasa unang bahagi pa rin ng Earth Class. Medyo mas malakas siya kaysa sa isang normal na maagang Earth Class, at malapit na siyang makalusot, ngunit tiyak na wala pa siya sa peak ng maagang Earth Class. Mula sa resulta ng banggaan, malinaw na si Terence ay mas mahina kaysa sa Earth Class man. The Earth Class man ng ilang hakbang paatros, ngunit si Terence ay pinalipad. Sila ay dalawang ganap na magkaibang antas ng lakas. Sa gayong mga kalagayan, hindi ba't ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan? Maaaring hindi siya mamatay sa unang pagkakataon, ngunit ilang beses pa at tiyak na mamamatay siya. Ang taong klase sa lupa ay lubhang nalilito ano ang iniisip ni Terence. Sa katunayan, hindi si Terence ang naghahanap ng kamatayan, ngunit wala siyang ibang paraan. Ang tanging bentahe niya ay ang mabilis niyang paggaling. Kung magagamit niya ang kanyang martial arts para labanan ang Earth Class at magkaroon ng sapat na oras para magpahinga at magpagaling, pagkatapos ay tiwala siya na kaya niyang patayin ang Earth Class. Pero hindi siya sigurado kung gagana ito. Ang pang-apat na paglipat. Paano ito naging posible? Paano ito ang ika-4 na paglipat? Gusto ng Earth Class na gamitin ang pangatlong anyo upang labanan si Terence, ngunit napagtanto niya na ginagamit ni Terence ang ika-4 na anyo. Pagkatapos ng lahat, ang bawat mas mataas na anyo ay kumonsumo ng maraming chi, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pinakamalakas na galaw ay kumonsumo ng maraming chi. Halimbawa, ang isang Earth Class mid-phase ay maaari lamang gumamit ng ika-4 na anyo ng 10 beses bago siya maubos. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang Earth Class early phase. Ito ay sapat na mabuti kung magagamit niya ang pangalawang anyo ng 10 beses, hindi banggitin ang ikatlo at ika-4. Kaya naman, labis na nagulat ang Earth Class na tao sa pang-4 na galaw ni Terence.
Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Terence, ngunit sigurado siya na gusto ni Terence na labanan ito ng direkta. Ang Earth Classman ay nadepress saglit, ngunit lumipat din siya mula sa pangatlong hakbang patungo sa pang-apat na hakbang upang labanan si Terence. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Terence, ang kanyang target ay si Zyrene, at ang mga pananakot na ginawa niya ay para lang takutin si Terence na umalis pagkatapos ng ilang malumanay na salita, ngunit hindi niya inaasahan ang kabaligtaran na epekto. Ang lalaking ito ay nakikipaglaban hanggang kamatayan. Bang! Tumingin si Terence sa ice mist sa kaliwang kamay ng lalaki, at bumilis ang tibok ng puso niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at humarap dito. Wala siyang kumpiyansa na manalo laban sa isang Earth class, at kung mas mataas lang ito ng isang level, magagamit niya ang nag-aalab na kamao para ibagsak siya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Earth class na tao ay nagsanay sa ika-4 na anyo ng Ice Spike, ginamit ni Terence ang ika-3 anyo ng nagninangas na kamao upang talunin siya. Ang ika-3 anyo ay napakalapit na sa ika-4 na anyo, ngunit ang taong ito sa Earth class ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya, at nagsanay sa ika-4 na anyo ng Ice Spike. Halos hindi siya makalaban ni Terence sa isang draw, at ito ay isang napakalapit na laban. Hindi na niya naramdaman ang kilig na patayin ang kanyang kalaban sa ilang segundo noong nasa Mystic class na siya, at naasar ito at nagpa-depress sa kanya. Nahulog siya mula sa pagiging pinakamalakas sa ilalim ng Earth class hanggang sa pinakamahina sa ilalim ng Sky class, at gusto niyang samuka ng dugo. Nagsagupa ng apoy mula sa mabangis na apoy na kamao at ang ambon ng yelo mula sa mga yelo, na lumikha ng malaking banggaan ng enerhiya. Muling lumipad pabalik ang katawan ni Terence, ngunit syempre, hindi rin naging madali ang Earth class Man in Black. Pagkatapos ng lahat, ang pangatlong anyo ni Terence ay halos malapit na sa kanyang ika-4 na anyo, at siya ay nakaranas na ng mga panloob na pinsala mula sa sagupaang ito. Paano siya magiging maayos? Nang ang pangalawang estilo ni Terence ay sumalungat sa kanyang pangatlong estilo, maayos pa rin ang taong klase sa lupa. Ang kanyang mga organo ay dumanas lamang ng matinding pagkabigla. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi ito kasing simple. Naramdaman niyang nag-iba ang posisyon ng kanyang mga organo, at iniluwan niya ang isang subo ng itim na dugo. Malinaw na naranasan niya ang parehong malubhang panloob na pinsala gaya ni Terence. Gustong sampay ng Earth class na lalaki si Terence ay malinaw na mas mahina kaysa sa kanya, ngunit nagawa niyang gamitin ang pang-4 na galaw gaya niya. Ito ay isang talo-talo na sitwasyon, at kung sino ang may mas malakas na chi ay mas mataas ang kamay, kailangan niyang bayaran ang halaga ng pagkakasugat kapalit ng pagkamatay ng isa pa. Si Terence, natural, ay hindi rin naging madali. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa nauna. Iniluwa niya ang 4 o 5 subo ng dugo, mapatla ang mukha. 2002. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Terence sa sandaling siya ay lumapag. Mabilis siyang pumasok sa espasyo ng Jade upang magpagaling at palitan ang kanyang enerhiya. Ang Earth class man, sa kabilang banda, ay hindi nang ahas na salakayin si Terence. Kailangan din niyang magpahinga. Natatakot siyang atakihin siya ni Terence kapag sinubukan niyang atakihin siya, kaya ginamit niya ang sining ng kanyang practitioner habang nagpapahinga si Terence. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ay may lihim na pagkakaunawaan na huwag mag-atake sa isa't isa, dahil ang tunay na chi sa katawan ng bawat isa ay hindi dumadaloy ng maayos. Alam din nila na kung umatake sila ngayon, baka mamatay silang lahat, kaya walang ginawang kalokohan ang magkabilang panig. Pagkatapos ng ilang paghinga ng pahinga, nagpakawala ng mahabang hininga ang Earth class na lalaki at malamig na ngumiti kay Terence. Anong problema? Anak, halos hindi mo na na-activate ang pang-4 na galaw ng martial technique, hindi ka na ba makatayo? Naging malambot ba siyang hipon pagkatapos mawala ng masyadong totoong chi? Haha, hindi na ako magpipigil, hindi ka na ba makatayo? Hindi gustong mag-aksaya ng oras ni Terence. Kahit na mabawi niya ang kanyang chi sa Jade Space, hindi ito sapat para makabawi sa pagkawala ni chi, at kalahati lang ang mapapagaling ng mga sugat sa kanyang katawan. Kaya hinintay ni Terence na matapos ng Earth class ang kanyang mga sarkastikong salita bago nag-aatubili na lumabas sa espasyo ng Jade at bumalik sa realidad. Tinatimad siyang tumayo at tumingin sa Earth class. Ay, matagal na talaga akong nakabawi. Napaupo lang ako sa lupa.
Akala ko hindi ka naaabot sa pagkakataong ito, pero buhay ka pa pala. Tapos subukan natin ulit. Dahil doon, nagpatuloy si Terence sa ikatlong estilo ng Wildfire Feast. Katatapos lang mag-adjust ng hininga ng Earth Class at iniisip pa rin kung ano ang susunod na gagawin nang gumamit si Terence ng pang-apat na estilo. Halos lumuwa siya ng dugo. Naisip niya sa kanyang sarili, gusto mo bang mamatay? Matapos magduso ng ganoong malubhang pinsala sa loob mula sa nakaraang paghaharap, gusto pa rin niyang makipaglaban ng direkta. Hindi kaya nagpalitan ka ng ilang galaw bago i-activate ang martial technique mo. Kahit na hindi mo iniisip ang kakulangan ng totoong chi, ginagawa ko. Ngunit ang kamao ni Terence ay paparating na, at ang Earth Class ay makakapagnalit lamang ng kanyang mga ngipin at makatanggap nito. Kung hindi, baka mapilayan siya ni Terence. Kahit na ang isang Mystic Mid-Face Peak ay hindi maglalakas loob na tumayo doon at hayaan ang kalaban na tamaan siya sa ika-4 na galaw, tiyak na mapilayan siya. Boom! Nagkaroon ng isa pang marahas na banggaan, at ang dalawa ay natangay muli ng chi. Pinalipad si Terence, ngunit sa pagkakataong ito, ang Earth Class ay nasa mas masahol na kalagayan kaysa sa nakaraang 2 beses. Hindi pa nakaka-recover ang mga sugat niya, kaya sa pagkakataong ito, hindi na lang siya umatras ng ilang hakbang, medyo napaatras pa siya hanggang sa marating niya ang sulok ng pader sa likod niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, iniluwan niya ang 2 subo ng itim na dugo. Si Terence, natural, ay hindi naging mas mahusay, ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa dati, at siya ay pinalipad muli. Bumagsak siya sa lupa at nagluwa ng ilang subo ng dugo bago mabilis na pumasok sa espasyo ng Jade para gumaling at palitan ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, ang tibay at mga pinsalang naubos niya sa tuwing gumamit siya ng isang kasanayan ay hindi na mapunan sa maikling panahon. Maliit na bahagi lang ni Terence ang kayang palitan sa bawat oras, ngunit kailangan niyang mag-aksaya ng malaking bahagi nito sa bawat oras. Ipinaalala nito kay Terence ang kanyang pakikipaglaban sa ika-13 sa kanan. Sa oras na iyon, ginamit ni Terence ang ganitong uri ng malakas na kalooban para labanan ang kanang kamay na 13, ngunit ang kanyang martial arts ay halatang hindi kapareho ng Earth Class Man in Black na ito. Masasabing parang langit at lupa ang pagkakaiba. Mahuhulaan ni Terence na ang taong ito ay mula sa isang sinaunang sekta o isang sinaunang marangal na bahay, walang paraan na magkakaroon siya ng ganoong kalakas na kasanayan, at hindi niya matutunan ang ika-4 na anyo sa Earth Class Mid-Face. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na kung ang taong ito ay hindi isang henyo, siya ay dapat na mula sa isang mayamang pamilya. Kahit ang mga nakatagong bahay ay hindi niya kayang pantayan. Anak, hindi mo magagawa ito sa oras na ito, tama ba? Sa pagkakataong ito, hindi na agad bumangon ang Earth Class na lalaki para kutsain si Terence. Inayos niya ang kanyang paghinga ng mahabang panahon, at nagsalita lamang siya nang makita niyang nakaupo pa rin si Terence sa lupa. Maya-maya, inunat ni Terence ang kanyang likod at mahinang nagsabi, matutulog na sana ako nang matapos mong i-regulate ang paghinga mo. Ang bagal mo. Akala ko patay ka na. Kalokohan. Mas marami kang dugo ang naisuka mo kaysa sa akin. Galit na sabi ng Earth Rank Man. Stop acting tough. Gusto mo akong takutin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kalmado. Iyan ay wishful thinking. Akala mo ba hindi ko alam na kalokohan ang sinasabi mo? Kung okay ka lang, bakit hindi mo ako inatake? Isa ka pa ring tuyong ibon sa lupa. Napakawalan diyan ng mga palihim na pag-atake. Bahagyang ngumiti si Terence. Ngayon lang, itinago mo ang iyong lakas at pinatay ang isa sa aking mga tao. Hindi ba't walang kahihiyan iyon? Naasar ang Earth Class na lalaki kay Terence, ang batang ito ay marunong lang lumaban, ano ang ipinaglalaban niya? Tama, dapat sinasadya niya. Nagkunwari siyang ayos lang para takutin ako. Paano ko siya hahayaan na magtagumpay? Sa katunayan, hindi nagkamali ang Earth Class na lalaki, si Terence ay talagang mas nasugatan kaysa sa kanya, at iyon ay makikita mula sa malayong paglipad ni Terence at ang dami ng dugo na kanyang naubo. Pero si Terence ang may Jade, hindi niya alam. Magkaiba ang pagtatago at pananambang. Tara, ituloy natin. Tingnan mo, open ako and above board, kung sino man ang nakalusot ay tanga. Sabi ni Terence.
Ang taong Earth class ay sobrang asar na gusto niyang samuka ng dugo, siya ay isang mid-phase na Earth class, at si Terence ay nagsasalita sa kanya ng ganoon. Ngunit mabisa ang mga salita ni Terence, ang mid-phase Earth class ay may malaking pagmamalaki, lalo na pagdating sa isang mahinang tulad ni Terence. Ano ang dapat ikatakot, gawin na lang natin. At kaya, sinalubong ng mabangis na apoy na kamao ni Terence ang pang-apat na galaw ng Earth class man, at sa isa pang malakas na putok, muling pinalipad ang dalawa. 5 beses, ito na ang ika-5 beses na nag-away silang dalawa. Naramdaman ni Terence na nauubusan na ang kanyang tibay, at ang kanyang mga sugat ay pulala ng pulala. Nagsisimula na itong makaapekto sa kanyang normal na kakayahan. Tumingin si Terence sa Earth class man. Nasugatan din siya at bumababa ang kanyang stamina, ngunit isa pa rin siyang Earth class mid-phase. Malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila, kaya hindi magagarantiyahan ni Terence na mapapatay niya siya kung patuloy niyang pag-aaksaya ang kanyang enerhiya. At ngayon, napagtanto ni Terence na itong Earth class mid-phase ay ganap na iba sa Earth class mid-phase right 13. Nagawa ni Terence na tumakas ang ika-13 sa kanan dahil sa takot, ngunit itong Earth class na lalaking nasa harap niya ay tiyak na hindi. Hindi banggitin na ang kanyang martial skills ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa ika-13 sa kanan, kahit na ang ika-13 sa kanan ay maaari lamang mag-activate ng dalawang martial skill sa oras na iyon, na hindi katulad ng Earth Grade Man in Black sa kanyang harapan. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito, at hindi siya maaaring umatras. Hindi pa banggitin na si Zyrene ay malalagay sa panganib kung siya ay Otres, ngunit ang Earth class na lalaking ito ay maghihiganti sa mga tao sa paligid ni Terence, at hindi siya madaling bitawan ni Terence. 2003. Kaya naman, kailangan ni Terence na mag-isip ng isang countermeasure. Kung walang countermeasure, magiging napakahirap para kay Terence na talunin ang Earth class man in Black. Habang nagpapagaling at pinupunan ang kanyang enerhiya, umiikot ang isip ni Terence, sinusubukang mag-isip ng paraan, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala nang ibang paraan si Terence. Ang kanyang lakas ay hindi sapat, ang kanyang martial arts ay hindi sapat, ang kanyang practitioner's arts. Tama, practitioner's arts. Ginagamit ni Terence ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin at palitan ang kanyang lakas, ngunit hindi niya kailanman ginamit ang pangalawang yugto para dito. Ito ay dahil ang unang yugto ay mas dalisay, at hindi na kailangang gamitin ang pangalawang yugto, kaya ginamit lamang ito ni Terence para sa pagsasanay at wala nang iba pa. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na inilipat ni Terence ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa ikalawang yugto. Sa susunod na sandali, ang mga pinsala ni Terence ay nakabawi sa 2 hanggang 3 beses na bilis mula sa dati, at ang nawala na purong chi sa kanyang katawan ay nakabawi din sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Ang sitwasyong ito ay nagpasaya kay Terence. Tuwang-tuwa siya, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kung gaano siya katanga. Hindi siya mapupunta sa ganoong kaila-hilakbot na estado kung gagamitin niya ang pamamaraang ito upang mabawi ang kanyang lakas at pagalingin ang kanyang sarili. At least hindi siya dehado sa head-on fight na ganito. Siyempre, ang sitwasyon ngayon ay ganap na hindi sinasadya ang taong Earth class na ito ay dumating na may layunin. Kung ito ay ibang tao, hindi nila lalabanan si Terence ng napakalakas na kasanayan. Ngunit kung hindi niya malalampasan si Terence, hindi niya magagawang patayin si Zyrene. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsimula sa isang labanan, ganap na gumagamit ng paraan ng buhay o kamatayan. Walang paraan ng Earth class para harapin siya. Kung hindi siya lumaban, hindi niya kayang dodge, di ba? Kahit na siya ay umiwas, ito ay isang beses lamang siya ay nasa panganib kung si Terence ay gumawa ng isang pagkukunwari at pagkatapos ay isang tunay na pagkilos sa susunod na pagkakataon. Dagdag pa, mayroon siyang pagmamalaki sa isang Earth class mid-phase. Hindi niya gustong magpakita ng kahinaan sa harap ng isang Earth class early phase. Mas mataas siya ng 2 antas sa kanya, bakit kailangan niyang umiwas? Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay naisip ng Earth class na siya ay mas malakas kaysa kay Terence, at kung magpapatuloy ito, ang unang mamamatay ay si Terence.
Sa katunayan, pagkatapos ng 5 magkakasunod na banggaan, kung hindi napagtanto ni Terence na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay makakapagpagaling at makakapagdagdag muli ng kanyang enerhiya ng mas mabilis, siguradong namatay na siya pagkatapos ng ilang ulit. Bata. Sa pagkakataong ito, hindi na to uobra, di ba? I think you'll be dead if you fight 2 more times. If you obediently kowtow and admit defeat now and get out of my way, I'll let you and your family go. How about it? Ang Earth class ay medyo mas malakas kaysa kay Terence, ngunit hindi gaanong. Sa karamihan, siya ay nasa parehong antas ni Terence pagkatapos gamitin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin at palitan ang kanyang enerhiya. Kung magpapatuloy siya ng ganito, mamamatay siya sa ilang mga galaw, ngunit sa huli ay pagod siya. At kaya, sinabi ito ng Earth class na tao para subukan si Terence, para makita kung tama ang hula niya. Kung si Terence ay talagang isang Earth class early phase, kung gaano man siya kalakas, mamamatay siya sa 1 o 2 pang hit. Sabi ko hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Ituloy natin. Tumayo si Terence at ngumiti sa Earth class. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, walang paraan na pabayaan ni Terence ang Earth class man. Isinasantabi ang katotohanang wala siyang anumang kredibilidad, at pabayaan man niya o hindi ang kanyang pamilya, hindi niya kayang iwanan si Zyrene na mag-isa. Dagdag pa, ang Earth class ay kailangang mamatay, alam na niya ang kanyang lakas, at sa sandaling bumalik siya at ipagkalat ito sa kanyang mga kaaway, ang kanyang tunay na lakas ay malalantad. Hahayaan na lang ba ito ng pamilyang pinatay niya? Kaya't anuman ang mangyari, hindi siya makapagkompromiso. Gustong tanungin ng Earth class na lalaki si Terence kung ipis ba siya o ano. Bakit siya dumating muli? Earth class early phase ka, kamusta ka pa? Isa ka ba talagang Earth class early phase? Kahit na ang Earth class man ay kainahinala, sigurado siya na si Terence ay nasa unang bahagi ng Earth class. Kung hindi, kailangang mabaliw si Terence para itago ang kanyang lakas sa ganitong sitwasyon. Tinakpin ni Zyrene ang kanyang bibig, ang mga luhang kristal ay tahimik na umaago sa kanyang magandang mukha. Hindi na kailangan pang pakialaman siya ni Terence. Kung may lakas si Terence na patayin siya ng madali, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, malinaw na walang laban si Terence para sa kanyang kalaban. Siya ay nakikipaglaban sa kanyang buhay, sinasaktan ng paulit-ulit at dumura ng dugo. Paulit-ulit siyang tumayo, nakangiti at sinabing, ulitin natin. Masyadong na-touch si Zyrene na gusto niyang umiyak, nawalan siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang mula pa noong bata pa siya, at ito ang unang pagkakataon na may nagtrato sa kanya ng maayos. Nais niyang sabihin sa kanya na umalis, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng isang tunog upang makagambala sa kanya. Si Zyrene ay hindi isang practitioner, ngunit masasabi niya na ito ay isang tunay na salungatan ng lakas sa pagitan ng dalawa. Isang pagkakamali at mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Palagi niyang itinuring si Terence bilang isang taong gustong magbayad ng utang na loob, ginamon niya ang kanyang ulo, at nagpapasalamat siya para doon. Ngunit iyon ay pasasalamat lamang, maaari lamang silang ituring na magkaibigan sa pinakamahusay. Siyempre, ang relasyon ni Trixie at Josephine kay Cheryl at Yasi ay isa ring salik. Maayos din ang pakikitungo niya kay Terence. Higit pa sa normal na kaibigan ang pagganap ni Terence, kaya paanong hindi maaapektuhan si Zyrene? Sa katunayan, ginawa lang ito ni Terence dahil siya ang kumuha kay Zyrene, kaya may responsibilidad siyang protektahan ito. Dagdag pa, ang Earth class na ito ay nagbanta kay Terence na papatayin ang mga tao sa paligid niya, kaya paano niya ito hahayaang mabuhay? Seryoso rin ang ekspresyon ni Sanford. Malaki ang pasasalamat niya kay Terence, ngunit alam niya na sa kanyang kakayahan, hindi siya makakatulong. Pinanood ni Sanford ang pagbagsak ni Terence ng paulit-ulit na bumangon. Naisip pa niya na kung mapapalitan niya si Terence, mamamatay siya para sa kanya. Tungkulin ni Sanford na protektahan si Zyrene, ngunit kay Terence, hindi niya tungkulin o obligasyon. Ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ng isang kaibigan.
Napuno ng takot ang mga mata ni Sheena habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya, hindi alam kung ano ang gagawin. 6 na beses, 7 beses, 8 beses. Si Terence ay hindi nagkakaroon ng madaling panahon ngayon, ngunit ang Earth Class Man in Black ay hindi rin nagkakaroon ng madaling panahon. Nagsuka siya ng dugo habang nagtataka kung bakit buhay pa si Terence. Bakit nagawa pa niyang tumayo at lumaban sa kanya? Kung si Terence ay isang Earth Class Early Phase, dapat ay patay na siya ngayon. Kahit na hindi siya, wala siyang lakas para labanan siya. Paano niya ito nagawa? 2004. Noong ginamit ni Terence ang 4th form bilang isang maagang Earth Class, nakita na ito ng Earth Class na tao na kakaiba, at ngayon ay lalo siyang nalito. Siyempre, ang pang-4 na anyo ay pangatlong anyo lamang. Bata, palagi nating ginagamit ang pang-4 na anyo upang matugunan ang puwersa ng may puwersa, hindi ba iyon ay medyo hindi kapansin-pansin? Bakit hindi tayo magbago ng ilang mga galaw? Ito ay masyadong boring. Ang taong klase sa lupa ay sa wakas ay natakot. Natatakot siya na kung magpapatuloy si Terence, hindi na siya makakatagal pa. Sa normal na mga pangyayari, maaari lamang niyang gamitin ang ika-4 na anyo sa paligid ng 10 beses, at kahit na gumamit siya ng lucky break, ito ay magiging 15 beses lamang. 8 beses na ngayon. Kung makakalaban pa si Terence, ano ang gagawin niya? Si Terence naman ay ayaw nang magpatuloy sa ganito. Makapangyarihan ang ikatlong estilo, ngunit hindi ito kasing lakas ng una, pangalawa, at pangatlong estilo. Hindi na makatagal si Terence, at kahit na sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, 5 o 6 na beses pa lang siyang makakahawak. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at ang kabilang partido ay gumawa ng ganoong kahilingan. Paano siya tatanggi? Sige, pagkatapos ay magsimula tayo sa pangalawang hakbang. Ngunit huwag mong subukang manloko. Sabi ni Terence. Ang kanyang unang galaw ay katumbas ng pangalawang galaw ng Earth Class Man, kaya si Terence ay makakapagsimula lamang sa pangalawang galaw. Natatakot ako na nanloloko ka. Tumango ang Earth Class na lalaki, ngunit nalilito siya kung bakit magsisimula si Terence sa pangalawang anyo. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na kahit ang Earth Class Men in Black ay alam kung paano magsimula sa unang anyo, at ang pangalawa at pangatlong anyo ay magiging mas makapangyarihan kaysa kung sila ay gagamitin ng mag-isa. Ang pangalawang anyo ay hindi gagana, kaya malamang na iminungkahi ito ni Terence dahil ayaw niyang maging mas malakas ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang Earth Rank Man in Black ay bihirang magsanay ng una, pangalawa, at pangatlong galaw ng sunod-sunod, kaya hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Sige, simulan na natin. Pinaikot ni Terence ang kanyang chi at ginamit ang unang anyo ng Wildfire Fist, na umaatake sa Earth Class Man. Kasabay nito, ang Earth Class Man ay nag-activate ng pangalawang anyo ng kanyang Frost Spike, patungo kay Terence. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig nang umatras silang dalawa. Ngunit ayaw tumigil ni Terence sa paggamit ng kanyang mga kakayahan, kaya hindi siya tumigil pagkatapos maglabas ng dugo. Mabilis at tuloy-tuloy niyang ginamit ang pangalawang estilo ng kamao para salubungin ang Earth Class Man. Hindi inisip ng Earth Class na lalaki na si Terence ay laktawan ang natitirang oras at kukuha lamang ng ikatlong anyo sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na magpahinga at ginamit ang kanyang ikatlong anyo upang kontrahin ito. Boom! Nagkaroon ng isa pang malakas na ingay, at ang dalawang lalaki ay dumura muli ng dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Earth Grade naman in Black ay umatras ng higit pa kaysa dati, at nagluwa ng mas maraming dugo. Medyo natarante ang Earth Class na lalaki, mukhang napakalakas ang ikatlong galaw ni Terence. Ginamit ba niya ang pang-4 na galaw? Gayunpaman, umiling siya. Hindi dapat ito ang pang-4 na galaw, dahil ang kapangyarihan ng ika-4 na galaw ay mas malaki pa rito. Pero bakit parang mas malakas ang pangatlong galaw ni Terence kaysa sa kanya? Sa katunayan, si Terence ay nasa pangalawang anyo lamang. Kahit na ito ay walang katapusang malapit sa ikatlong anyo ng Earth Class, hindi pa rin ito kasing lakas ng ikatlong anyo.
Ang dahilan kung bakit naisip ng Earth class na ito ay malakas ay dahil ito ay nagmula sa unang anyo, kaya ito ay mas malakas kaysa sa normal na pangalawang anyo. Gayunpaman, bago pa ito maisip ng Earth class na tao, narito na ang fourth form ni Terence. Hindi nakaimik ang taong nasa lupa. Gusto mo bang mamatay kapag hindi ka nagpapahinga? Ngunit ang kamao ni Terence ay lumalapit na sa kanya, at hindi siya makaupo para magpahinga, ngunit ayaw niya itong salubungin ng direkta. Napagtanto niya na ang pang-apat na estilo ni Terence ay mas malakas kaysa dati, ito ay hindi bababa sa 20% na mas malakas. Ano ang nangyayari? Si Terence ay hindi kumalma, ngunit patuloy na umaatake, at siya ay naging mas malakas. Posible bang mayroong isang tao na makakagawa din ng mas malakas at mas malakas na mga galaw pagkatapos mag-ensayo mula sa pangalawang hakbang? Hindi ko pa ito narinig. Kumukulo ang dugo ng Earth class na lalaki sa ganang kanya, kung gagawin niya ang hakbang na ito, siya ay nasa isang talagang masamang kalagayan. Iba ito sa dati, may oras siyang ayusin ang paghinga niya noon, pero hindi na ngayon. Mas malakas pa ang galaw ni Terence. Sa pag-iisip na iyon, lumingon ang mata ng Earth class na lalaki, at nagkunwari siyang sumuntok kay Terence, ngunit sa totoo lang, tumapak siya sa lupa at ginamit ang puwersa para lumipad ang sarili, dumaong sa paanan ng pader na hindi kalayuan. Nakakahiya sa dodge na ganito, lalo na para sa isang Earth class mid-phase. Hindi siya nang ahas na sakupin ang pag-atake ng isang Earth class early phase, ngunit ayaw nang isipin ng Earth class na lalaki ang tungkol dito. Pinagsisihan pa niya ang pakikipaglaban kay Terence ng maraming beses. Sa unang lugar, dapat ay umiwas siya ng ilang beses at naubos ang kaunting lakas ni Terence. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon dahil sa kanyang kumpiyansa bilang isang Earth class mid-phase. Ngayon, wala na siyang pakialam. Nadurog ang puso ni Terence at nagbago ang kanyang mukha nang makita niya ang Earth class man na biglang umatras. Ang pangatlong estilo ay ang kanyang ace, at nagsasanay siya sa una at pangalawang estilo sa lahat ng oras na ito nang walang tigil upang palakasin ang pangatlo. Kung ang ikatlong estilo ay tatama sa Earth class, kumpiyansa si Terence na magagawa niya masaktan sila ng husto. Si Terence ay nananatili sa buong panahon, hindi siya tumigil sa pagpapagaling kahit na siya ay nagtamo ng malubhang panloob na pinsala mula sa una at pangalawang anyo, piniling magpatuloy. Hanggat ang Earth class ay nasugatan ng husto, si Terence ay magkakaroon ng ganap na kalamangan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Earth class ay atras sa kritikal na sandaling ito, na hindi nagsasagawa ng ikatlong hakbang ng direkta. Sumimangot si Terence, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ang pangatlong paglipat ay naisaaktibo na, at imposibleng huminto ngayon. Walang magawa, magagamit lamang ni Terence ang ikatlong anyo ng may panghihinayang. Bagamat sinubukan ni Terence ang kanyang makakaya na habulin ang Earth class man, karamihan sa kapangyarihan ng ikatlong anyo ay nawala. Nang dumating si Terence sa harapan ng Earth class man, kaunting init na apoy lamang ang tumama sa kanyang katawan. Ang liit na halaga ng apoy na ito ay maaaring nakamamatay sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay wala sa Earth class man. Hindi niya magawang magdulot ng kaunting pinsala. Ayaw sumuko ni Terence. Oo, may matinding ayaw sa kanyang puso. 2005. Ang tatlong martial skill na masinsinan niyang binalak na gamitin ng sunod-sunod ay talagang na-neutralize ng Earth Grade Man in Black na may isang retreat. Dati, nagngangalit siya at nagtiyaga sa kabila ng kanyang mga pinsala, ngunit sa huli, nabigo siya sa huling hakbang. Nag-aapoy ang mga mata ni Terence sa naisip, at sa ilang kadahilanan, na-activate niya ang pang-apat na estilo ng Wildfire Fist. Ito ang estilo na hindi niya nagawang i-activate ng maraming beses, ngunit sa ilang kadahilanan, nagngingit siya ng kanyang mga ngipin at muling na-activate ito sa sitwasyong ito. Noong nagsasanay siya noon, pakiramdam niya ay hindi niya magagamit ang lakas mula sa kanyang puso hanggang sa ika-4 pagkatapos niyang tapusin ang ikatlong porma, at mapipilitin siyang iwaksi ang chi at aura na kanyang pinagsama-sama, sa huli ay nabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ni Terence ay sobrang seryoso. Muli niyang isinaaktibo ang pang-apat na galaw, nakaharap sa lupang classman in black, at lumabas.
Pagkatapos noon, ang chi sa katawan ni Terence ay sumugod patungo sa kanyang kanang kamao sa napakabaliw na paraan. Sa sandaling ito, ang langit at lupang chi sa paligid ni Terence ay tila gumalaw din, umiikot sa kanyang ulo at katawan. Mabilis na nakabuo ng selyo ang mga kamay ni Terence, na bumubuo ng kakaibang posture. Sa ilalim ng gulat na ekspresyon ng Earth Class, itinapon niya ang ika-4 na anyo ng kamao ng nagngangalit na apoy. Nang ang hindi kapani-paniwalang malakas na chi ng langit at lupa ay hinigop ng unang 3 anyo ng nagngangalit na apoy na kamao ni Terence, sa wakas ay ginawa niya ang huling hakbang, ang ika-4 na anyo. Ang lahat ng ito ay tila ginawa ng sabay-sabay, nang walang anumang mga hadlang. Noong nakaraan, kapag nagsasanay siya ng unang 3 galaw ng Wildfire Feast at gagamitin na niya ang ika-4 na galaw, mabibigo siya sa huling sandali. Hindi sa hindi nagsusumikap si Terence o ano paman, ngunit hindi sapat ang kanyang paglilinang. Bagamat maaari siyang makalapit ng walang hanggan sa pinakamababang kinakailangan upang maisagawa ang ika-4 na galaw sa pamamagitan ng pagsasalansan ng kanyang momentum mula sa unang hakbang, hindi nangangahulugang ganap na matutugunan niya ito, kaya hindi pa rin niya magawa. Gayunpaman, ito ay naiiba sa pagkakataong ito. Noong ginamit niya ang pangatlong galaw ng Wildfire Feast, ang hamon sa limitasyon ang naging pinakamalaking tulong niya. Ang kanyang katawan ay tila naging bola ng apoy sa sandaling ito. Itinulak niya ang lahat ng kanyang aura sa limitasyon at matagumpay na nailunsad ang ika-4 na galaw ng Wildfire Feast. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng Earth Class na tao ay napuno ng takot. Sa sandaling ang kamao ni Terence ay malapit ng dumapo sa kanya, na-activate niya ang ika-4 na anyo ng Frost Spike upang salubungin ang pag-atake ni Terence. Sa sandaling ito, gusto niyang umiwas muli, ngunit nasa paanan na siya ng pader. Walang paraan upang itago. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ito ng diretso, ngunit sa susunod na sandali, isang malalim na tingin ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang ika-5 anyo, paano ito posible? Gayunpaman, bago natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, pinalipad siya ng isang malaking puwersa. Gayunpaman, ang distansya na maaari niyang lumipad ay napakalimitado, at siya ay direktang nataman ni Terence sa sementong pader sa likod niya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa semento na pader, at ang semento na pader ay gumuho. Isang napakalaking butas ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay at kaliwang dibdib, mula sa pang-4 na galaw ni Terence sa Wildfire Feast. Ang mga salitang iyon ay ang huling mga salita ng Earth Grademan in Black. Namatay siya na dilat ang mga mata. Ni hindi niya alam kung paano siya namatay. Bakit biglang gumamit ng 5th move si Terence? Ano ang dahilan? At si Terence ay isa lamang Earth Class early phase. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, dahil siya ay patay na. Ang pagkamatay ng Earth Class na tao ay hindi nagdulot ng labis na kagalakan kay Terence. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Terence ay napakaseryoso. Ang langit at lupa na lingchi sa paligid ni Terence ay lalong nagiging siksik, dahil nararamdaman ni Terence na malapit na siyang makapasok. Sa sandaling ginamit niya ang pang-4 na anyo, naramdaman ni Terence na malapit na siyang masira, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na huwag makuha ang espiritual na chi o pumasok sa espasyo ng Jade. Maingat niyang kinokontrol ang ritmo ng kanyang katawan at ginamit ang ika-4 na anyo ng kamao. Sa ilalim ng presyon ng ika-4 na galaw ng Wildfire Feast, ang ika-4 na galaw ng Earth Grademan in Black Ice Cold Snow Spike ay nabasag ng walang anumang pagtutol. Ang gayong tagumpay ay ganap na mapalad at isang makitid na tagumpay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Earth Classman ay hindi nang ahas na harapin ang pangatlong estilo ni Terence, ang pangatlong estilo ni Terence ay hindi lubos na makakasabog at makakawala, at hindi siya makakalipat sa ika-4 na estilo ng ganoon kabagal. Ngunit kung alam ng taong klase sa lupa na dahil sa kanyang pagtakas kaya ginamit ni Terence ang pang-4 na hakbang at nakalusot, magiging sobrang depressed siya na muli siyang mamamatay. Ang dahilan kung bakit niya nagamit ang ika-5 estilo ay dahil siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon, at ang kanyang potensyal ay pinasigla. Sabay-sabay na rin siyang mag-break kaya nagamit niya ang pang-4 na estilo. Ang lahat ng mga kondisyong ito ay kailangang-kailangan.
Matapos patayin ang Earth Class, hindi man lang tiningnan ni Terence kung dead or alive ang Earth Class. Naka-crossleg siya sa lupa, pinaandar ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at pumasok sa espasyo ng Jade. Sa sandaling ito, ang chi sa itaas ng ulo ni Terence ay pakapal at pakapal. Siyempre, ang mga practitioner lang ang nakakaramdam nito, at naramdaman lang ni Zyrene at Sheena na may kakaibang daloy ng hangin sa malapit, ngunit wala ng iba. Baka ba malapit na siyang masira? Hindi inakala ni Sanford na makakapatay si Terence ng Earth Class mid-phase bilang maagang yugto. Hindi lang iyon, ngunit tila nalagpasan ni Terence ang limitasyon ng potensyal ng kanyang katawan sa panahon ng labanan at malapit ng mag-level up. Sa isiping iyon, mabilis na nilingan ni Sanford sina Zyrene at Sheena, "Huwag kang gagalaw, tumayo ka sa likod ko." Malapit nang makapasok si Kuya Linford, paprotektahan ko siya. Okay. Hindi naintindihan ni Zyrene ang sinasabi ni Sanford, ngunit nakikita niya ng malinaw ang sitwasyon. Ang kalaban ni Terence ay natalo, at nagkaroon ng malaking dagwang buta sa kanyang katawan. Hindi na siya maaaring patay na. Ngayong wala na sa panganib si Terence, nakahinga siya ng maluwag. Kasabay nito, lalo niyang hinangaan si Terence, at sinamba pa siya. Mula sa mga salita ng taong klase sa lupa, malinaw na dehado si Terence, ngunit kahit na ganoon, maaari pa rin siyang bumangon mula sa paulit-ulit na pagbagsak, pinahihit ang mga talahanayan at lumikha ng isang himala. Ang mga mata ni Sheena, sa kabilang banda, ay puno ng takot habang nakatingin kay Terence at sa patay na lalaki sa sulok, hindi makapagsalita. 2006. Pagkatapos pumasok ni Terence sa Jade Space, sinimulan niyang i-absorb ang Heaven and Earth Spiritual Chi sa Jade Space na parang baliw. Ang kanyang katawan ay parang isang malaking espongha, at ang enerhiya ay walang katapusang bumubuhos sa kanyang katawan. Ito ay ganap na naiiba mula sa mabagal na bilis ng pagsipsip noon. Ito rin ang unang pagkakataon ni Terence na gumamit ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang makalusot. Naramdaman niya na ang bilis ng pagsipsip niya sa chi ng langit at lupa ay mas mabilis kaysa sa unang yugto, at mas marami siyang chi sa parehong oras. Ang biglaang pag-agos ng purong chi ay medyo sobra para mahawakan ni Terence. Huminga ng malalim si Terence at kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi siya lumipat sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit mabilis na nagpatuloy sa ikalawang yugto. Nadama niya na ang unang yugto ay hindi makalusot sa mga tanikala, at ang pangalawang yugto ay ang tamang pagpipilian. Ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata at maingat na kinokontrol ang chi na pumasok sa kanyang katawan, ginagabayan itong damaloy at umikot sa kanyang mga meridian. Matapos makapasok ang chi sa kanyang mga meridian, tila mayroon itong sariling buhay, at sa ilalim ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, nagpabalik-balik ito sa kanyang mga meridian. Ang pakiramdam na ito ay napaka-komportable para kay Terence. Ang chi sa kanyang mga meridian ay tila sumanib sa chi sa kanyang katawan sa bawat hakbang nila, na bumubuo ng isang pinag-isang daloy. Ito ay ganap na naiiba mula sa dati nang siya ay pumasok sa Earth Class. Ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay hindi pinahintulutan siyang i-drive ang chi pabalik-balik sa kanyang katawan, kailangan lang nitong i-absorb ito. Ang magandang bagay ay ang chi na na-absorb niya ay sama-sama na ngayon sa kanyang orihinal na chi, at ang chi na mayroon siya ay mas malawak at puno ng enerhiya. Pinadali nito para kay Terence na malagpasan ang bottleneck ng Earth Class Early Peak. Gayunpaman, ang pagpasok sa Earth Class ay malinaw na mas mahirap. Habang parami ng parami ang pagpasok ni Chi sa kanyang katawan, naramdaman ni Terence na siya ay sinusunog ng apoy at malapit ng sumabog. Ang pakiramdam na ito ay labis na nagpapahirap, at may ilang beses na gusto na niyang sumuko, ngunit nagngangalit siya at nagtiyaga. Naunawaan ni Terence na ang pagsasanay ay parang paggaod ng bangka laban sa agos. Kung hindi siya aaban, urong siya. Kung sumuko siya ngayon, mahirap subukang muli. Kung tutuusin, ang pagbagsak sa isang labanang tulad nito ay mahirap makuha. Hindi niya alam kung kailan niya ito magagawang muli kung susuko siya. Kaya't anuman ang mangyari, kailangan ni Terence na kumapit.
Biglang naramdaman ni Terence ang pagyanig ng mga Meridian sa kanyang dibdib na para bang nabasag nila ang isang bara. Malakas na nanginginig ang kanyang katawan, at may tunog na, "Pu," iniluwa niya ang isa pang subo ng itim na dugo. Ang sitwasyong ito ay nabigla kina Sanford, Zyrene, at Sheena na nasa hindi kalayuan. Hindi nila alam kung ano ang mali kay Terence, ngunit hindi sila nang ahas na abalahin siya. Wala talagang nararamdamang sakit si Terence. Sa kabaligtaran, ang mabilis na pag-agos ng kanyang chi ay pinilit na lumabas ang mga namuong dugo sa kanyang katawan, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting gumagaling sa ilalim ng daloy ng chi. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay tila nagawang pagalingin ang kanyang mga pinsala sa panahon ng pambihirang tagumpay. Ito ay medyo masakit, ngunit ito ay talagang napaka-magical. Pagkatapos ng pagluwa ng isang subo ng dugo, mas gumaan ang pakiramdam ng dibdib ni Terence. Ang napakaraming purong chi sa kanyang katawan ay nagsimula na sa paglusot sa bottleneck. Unti-unti itong umuusad sa kanyang mga meridian, unti-unting napupuno. Maingat na hinihigop at kinokontrol ni Terence ang chi sa kanyang katawan, na hinahayaan itong dumaloy sa bawat meridian sa kanyang katawan. Kung saan dumaloy ang chi, mabilis itong sumanib sa nakaraang chi, na nagpapagaling sa mga kalapit na pinsala. Ang ilan sa kanyang mga pinsala ay mas malala, habang ang iba ay mas magaan. Para siyang naglalakad sa isang mahigpit na lubid, kailangan niya maging maingat, at ginamit niya ang sining ng Dragon Mastery upang gabayan ang kanyang chi habang siya ay sumusulong. Sa sandaling ito, ang katawan ni Terence ay basang-basa sa pawis at dugo, mukhang lubhang miserable. Si Terence ay parang isang tao na gawa sa dugo, at kung hindi dahil sa kanyang maindayog na paghinga at tibok ng puso, ang katawan ni Terence ay napakalusog. Ang sino mang tumitingin sa kanya mula sa malayo ay iisipin na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Dahan-dahan daw ang pinaikot ni Terence ang kanyang chi, at sa wakas, nakumpleto niya ang isang buong cycle ng chi, at lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling. Gayunpaman, ang enerhiya mula sa espasyo sa Jade ay hindi tumigil sa pagbuhos, kaya't si Terence ay hindi nang ahas na mag-relax. Ipinagpatuloy niya ang pag-channel sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa ilalim ng patnubay ni Terence, sinimulan ng chi ang pangalawang cycle, dahan-dahan mula sa simula hanggang sa katapusan, biglang napagtanto ni Terence na ang chi sa kanyang katawan ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Kasabay nito, naramdaman ni Terence na parang sisubog ang buong katawan niya. Pagkatapos ng malakas na boom sa kanyang tainga, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng kagaanan. Nakalusot na siya sa wakas. Sa sandaling iyon, si Terence ay nasa Earth Class Early Phase Peak na. Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, puno ng enerhiya. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kuluwag noon, at napaka-komportable nito. Habang nagpapakawala ng hininga si Terence, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at bumalik siya sa dati niyang sarili. Sa sandaling pumasok si Terence, nagpakawala si Sanford ng mahabang hininga ng kaluwagan. Isa rin siyang practitioner, at kahit na hindi kasing taas ni Terence ang kanyang level, alam niya kung ano ang pakiramdam ng makapasok. Agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao ng tuwang-tuwa nang makitang idinilat ni Terence ang kanyang mga mata. Congratulations, Kuya Linford, nakagawa ka na ng isa pang hakbang pasulong sa landas ng pagsasanay, ngayon Earth Class Early Phase Peak. Ha, salamat sa iyong pagsusumikap. Tumango si Terence kay Sanford. Bagamat si Terence ay nasa Jade Space noon, alam niyang laging nasa labas si Sanford na nagpoprotekta sa kanya, kaya labis na nagpapasalamat si Terence kay Sanford. Kuya Linford, ano ang ibig mong sabihin? Ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin, at ginawa ko lamang ang aking bahagi. Ano ang saysay ng paghihirap? Agad na umiling si Sanford, kung hindi dahil sa iyo, Miss Moon, Miss Cheng, at hindi ako makakatakas mula sa masamang kuko ng lalaking nakaitim na damit. Mula sa pananaw ni Sanford, maaaring umalis na lang si Terence, ngunit hindi niya ginawa. Itinaya pa niya ang kanyang buhay para manatili ang Earth Class. Sobrang natouch siya sa kabaitang ito. Ako ang nag-hire kay Han.
Kung may mangyari man sa kanya, masama ang pakiramdam ko. Unless patay na ako, hindi ako pwedeng umupo na lang at walang gagawin. Si Terence ay isang taong may isang pagpupursige sa kanyang mga kaibigan at pamilya. 2007. Siyempre, hindi mamamatay si Terence, at kung talagang wala siyang pagpipilian, susubukan niyang tumakas kasama si Zyrene at ang iba pa. Terence, salamat. Tumingin si Zyrene kay Terence at seryosong sinabi, hindi ko alam kung paano ka magpapasalamat, ngunit isang salita lang ang masasabi ko sa lahat ng mga salitang dapat kong sabihin. Si Zyrene ay nagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ilang sandali ang nakalipas, ang tingin niya kay Terence ay isang mabuting kaibigan lang, ngunit ngayon, isa na itong kaibigan na maibibigay niya sa kanyang puso at maging sa kanyang buhay. Walang paraan upang mabayaran ang pabor na iligtas ang kanyang buhay. Ang pera at pabor ay hindi kasing halaga ng buhay. Naniniwala si Zyrene na kung hihilingin sa kanya ni Terence na ibigay ang sarili sa kanya sa sandaling ito, papayag siya ng walang pag-aalinlangan. Medyo klise ang kwento ng isang bayani na nagligtas sa isang dalagang nahihirapan, ngunit simula pa noong unang panahon, mahal na ng dalagang nasa pagkabalisa ang bida. Hindi masabi ni Zyrene na nahulog siya kay Terence sa sandaling iyon, ngunit mayroon siyang magandang impresyon sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya wala siyang balak ibigay ang sarili kay Terence, syempre, nagbibiro lang siya. Nagkaroon na ng dalawang kasintahan si Terence, at maging sina Cheryl at Yasi ay nagkaroon ng hindi maliwanag na relasyon sa kanya. Hindi niya siya kailangan. You're welcome, sabi ni Terence habang siya ay tumayo. Hindi inaasahan ni Zyrene na sasabihin iyon ni Terence ng ganoon kadali, bagaman hindi ko alam kung paano ka babayaran, gagawin ko ang aking makakaya kahit ano pa ang sabihin mo. Tumingin si Sanford kay Zyrene at nag-alinlangan, ngunit wala siyang sinabi. Kung si Terence ay isang pervert na tao, tiyak na gagawa siya ng malaking kahilingan para sa isang superstar na tulad ni Zyrene na mangako ng ganito. Gustong paalalahanan ni Sanford si Zyrene, ngunit naramdaman niyang hindi ito kailangan. Kung talagang ganoong klaseng tao si Terence, nagkakamali siya. Haha, sure. Parehong fans mo sina Cheryl at Yasi, kaya pwede kang pumunta sa tuwing nami-miss ka nila. Bahagyang ngumiti si Terence at walang pakialam na sinabi, na parang wala siyang pakialam sa pangako ni Zyrene. Siyempre, walang problema. Maliit na bagay lang. We're good friends. This isn't a request. Natural na hindi ito gagamitin ni Zyrene bilang kondisyon para bayaran si Terence. Tama, bakit hindi mo agad tingnan ang mukha ng lalaking nakaitim na damit at tingnan kung sino siya? Biglang naalala ni Terence ang lalaking nakamaskara sa itim. Dahil nakamaskara siya, siguradong natatakot siyang makilala. Mas malamang nakilala siya ni Zyrene at Sanford. Tama, ito ang pangunahing bagay. Tumango si Sanford at mabilis na naglakad patungo sa Man in Black. Gusto niyang tanggalin ang maskara, ngunit huminto ang kanyang kamay sa kalagitnaan at gulat na sinabi niya, corpse powder. Perba ng bangkay. Kumurap si Terence, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Sanford. Sinundan niya ito, ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki, napakunot ang noo niya, as expected, corpse powder. Si Terence ay hindi pamilyar sa pulbos ng bangkay mula sa dati niyang trabaho. Ito ay isang uri ng pulbos na mabilis na nabubulok ang balat at buto, na agad na nabubulok sa bahaging iyon ng katawan. Siyempre, hindi ito ang pinakamalakas na uri ng pulbos kahit na ang mga mas malakas ay maaaring makasira sa buong katawan sa kaunti lang. Sa sandaling ito, ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim ay nasa ganoong kalagayan. Ito ay ganap na naagnas, kahit na higit sa kalahati ng mga buto ay naagnas. Sa ilalim ng itim na maskara, mayroong isang dilaw na likido na naglalabas ng mabangong amoy. Nakakadiri. Sina Zyrene at Sheena, sa kabilang banda, ay tiningnan lamang ito, at nakaramdam sila ng pagkahilo. Ano bang nangyayari? May pumunta ba dito noong nagpapagaling ako at nasira? Sumimangot si Terence, ngunit sigurado siyang walang ibang tao sa eskinita maliban sa kanilang apat.
Nararamdaman ni Terence ang isang hindi pamilyar na presensya, ngunit hindi niya naramdaman. Palagay ko hindi. Kumunat ang noo ni Sanford, pagkatapos ay umiling bilang pagtanggi. Nang nakaupo ka ng naka-cross-legged sa lupa, dapat nasa eskinita kaming apat. Kaming apat. Sa palagay ko ay walang gagawa niyan, malamang ang Earth class na ito ay nakagat ng kapsula sa kanyang bibig o ng ilang mekanismo sa kanyang maskara bago siya namatay. Bumalik sa isip ni Terence ang mystic late face peak sa highway na gawa niyang pasabugin ang kanyang sariling ulo, kaya hindi nakakagulat na ang Earth class ay maaaring sirain ang kanyang sariling mukha. Dapat ganito. Tumango si Sanford. Bagamat nagmamadaling naglalakad sina Zyrene at Sheena, dapat walang ibang tao sa eskinita. Tingnan mo yung isa. Itinuro ni Terence ang isa pang man in black sa hindi kalayuan, ngunit mas maganda ang mga mata ni Terence. Umiling siya sa pagkabigo, dapat itong gawin, hindi na kailangang tumingin. Ayaw sumuko ni Sanford. Lumapit siya at tumingin ulit. Gaya ng inaasahan, nalaman niyang hindi rin nakikilala ang ibang mystic. Hindi niya siya makilala. Hindi ko na kaya, ang mga taong ito ay talagang walang katulad na tuso. Hindi namin alam kung sino sila ngayon, kung gaano kasuklam. Galit na sabi ni Sanford. Kalimutan mo na ito. Kukuha ako ng isang taong haharap sa mga bangkay. Pagkatapos, pupunta tayo at kilalanin ang mga naunang katawan. Sabi ni Terence. Oh, may connections ka. Natuwa si Sanford matapos marinig ang mga salita ni Terence. Harold mula sa istasyon ng pulisya ay ang aking mabuting kaibigan. Sabi ni Terence. Pero, sa pagkakaalam ko, ang mga bangkay ay inilipat na sa Supernatural Investigation Bureau. Sabi ni Sanford na may mapait na ngiti, kailangan nating makahanap ng isang tao mula sa Supernatural Investigation Bureau. Ang biyenan ko ay. Nagkibit balikat si Terence at ngumiti. Biyenan. Natigilan si Sanford. Ang ama ni Trixie, si Thomas, paliwanag ni Zyrene, na nauunawaan ang sitwasyon. Thomas, hingal na hingal si Sanford sa gulat. Anong mali? Si Terence at Zyrene ay interesado sa ekspresyon ni Sanford. Wala lang, nagulat lang ako na ang biyenan ni Kuya Linford ay galing talaga sa Supernatural Investigation Bureau. Sabi ni Sanford na may mapait na ngiti. Oh, tatawagan ko siya ngayon. Dahil doon, tinawagan ni Terence si Thomas at sinabi sa kanya ang nangyari dito. Gaya ng inaasahan, ang mga bangkay ay dinala sa Supernatural Investigation Bureau, ngunit hanggang ngayon, walang puwersa ang nag-claim o umamin na ang mga taong ito ay may kaugnayan sa kanila. 2008. Sinabi rin ni Thomas na agad siyang magpapadala ng mga tao para kunin ang dalawang bangkay at patuloy na imbestigahan ang pamilya o sekta sa likod ng mga eksena. Sinabi ni Terence kay Tianlong na ipadala sa kanya ang mga larawan ng Men in Black na hindi pumangit. Nang matanggap ni Terence ang mensahe, ipinakita niya ang telepono kay Sanford. Ayoko. Tiningnan ito ni Sanford ng matagal bago umiling. Hindi ko kilala ang mga taong ito, lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha. Hindi man lang nagulat si Terence sa sagot ni Sanford. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay hindi man lang nag-abalang magtakip ng kanilang mga mukha, kaya't halatang hindi sila natatakot na makilala o maimbestigahan. Lahat sila ay maliliit na karakter, kaya normal lang. Kalimutan mo na, hintayin natin si Tito Fane at ang iba pa. Sabi ni Terence. Hindi nagtagal, isang kotse na may espesyal na plaka ng lisensya ang nagmaneho papunta sa pedestrian street sa mababang paraan. Gayunpaman, kahit na ito ay napakaloki, napakabilis pa rin para sa isang kotse na lumitaw sa pedestrian street. Gayunpaman, hindi ito nakatulong. Para ihatid ang mga bangkay, hindi lang sila maaaring magpadala ng isang tao upang dalhin ang mga ito palayo, tama ba? Naipit ang sasakyan sa eskinita, at bumaba si Tianlong sa sasakyan kasama ang ilang men in black. Nakikipag-ugnayan siya sa mga nagbebenta ng droga sa lungsod ng Stonegate nitong mga araw, kaya mabilis siyang pumunta rito. Tianlong or Thomas.
Tito Thomas. Bati ni Terence. Terence, naging abala ako nitong mga ilang araw. Kakain ako ng hapunan sa ibang araw. Kukunin ko muna ang 2 bangkay na ito, at ipapaalam ko sa iyo kung may anumang balita. Bagamat sinabi ito ni Thomas, alam niya sa kanyang puso na wala siyang mahahanap. Napakatagal na, at walang pamilya o sekta ang dumating para kunin ang mga bangkay. Halata namang ayaw nilang angkinan sila. Mula sa paraan ng pagkasira ng kanilang mga ulo, makikita na ang mga taong ito ay hindi gustong malaman ng iba ang kanilang mga pagkakakilanlan. Okay, Tito Thomas. Tumango si Terence. Mabilis na inutusan ni Thomas ang 2 armadong lalaki na buhatin ang 2 bangkay, na natatakpan ng body dissolving powder, sa kotse, at pagkatapos ay umalis sa pinangyarihan. Sina Zyrene at Sheena, sa kabilang banda, ay wala ng pagnanais na magpatuloy sa pamimili. Pagkatapos ng napakalaking insidente, pareho silang gustong bumalik sa kanilang mga silid at magpahinga. Gayunpaman, hindi niya ito pinayagang bumalik sa hotel. Inimbitahan niya itong manatili sa kanyang vilya sa halip. Kasi naman, natatakot siya na baka may mangyari sa gabi. Sino ang nakakaalam kung ang kabilang partido ay magpapadala ng isa pang master para manggulo? Ayaw nang guluhin ni Zyrene si Terence, ngunit sinabi ni Sanford, kung ganoon, kailangan kong problemayan si Kuya Linford. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyong dakilang kabaitan. Hindi alam ni Zyrene kung matatawa o maiiyak sa mga salita ni Sanford. Hindi man lang siya pumayag, ngunit mas nababalisa si Sanford kaysa sa kanya at pumayag muna. Hindi na siya kayang tanggihan ni Zyrene, kaya tumango siya. Okay, miss ko na rin sina Cheryl at Yasi, puntahan natin sila. Puno ng dugo ang katawan ni Terence, kaya bumalik silang 4 sa parking lot sa ilalim ng maraming nagtatakang tingin. Walang nangahas na lapitan sila at tanungin sila, at sa suot ni Zyrene at Sheena na malalaking salaming pang-araw at ang cool na hitsura ni Sanford, maraming tao ang nag-isip na ang 4 na ito ay hindi mabubuting tao, sila ay mga tao mula sa underworld, at walang nangahas na guluhin sila. Pinabalik ni Sanford sina Terence at Zyrene sa kanilang villa sa Zhoushan District, habang hinahatid niya si Sheena pabalik sa Zhoushan Hotel. Binuksan ni Cheryl at Yasi ang pinto at nakita si Zyrene, sila ay parehong nagulat at masaya. Ate Zyrene, na-miss kita ni Yasi. Masiglang tinanggap ni Cheryl si Zyrene sa bahay, ngunit nang mapunta ang kanyang mga mata kay Terence, biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Terence, anong problema? Wala lang. Nakipag-away lang ako sa isang kriminal at nagkaroon ako ng dugo. Ayaw ni Terence na mag-alala sina Cheryl at Yasi, kaya pinatunog niya na ito ay isang simpleng bagay. Ayos ka lang ba talaga? Kumurap si Cheryl at tumingin kay Terence na may kainahinala. Kung tutuusin, medyo masama ang kalagayan ni Terence. Ang kanyang damit ay napunit sa maraming lugar, at siya ay napuno ng itim na dugo. Maging ang mukha at ang sulok ng kanyang bibig ay puno ng dugo. Hindi maiwasan ni Cheryl na magtaka kung si Terence ay may malubhang pinsala sa loob. Okay lang ako. Tumango si Terence. Hayaan mong suriin ito ng Detective Yasi. Tumakbo si Yasi at sinimulang hawakan ang katawan ni Terence sa kaliwat kanan. Ahem. Yasi, kung gusto mong samantalahin si Terence, sabihin mo lang. Hindi na kailangang gumamit ng dahilan para magpa-check up, kakaibang pakulo ni Tito. Hindi nakaimik si Cheryl sa kinikilos ni Yasi. Wow! Mukhang mas lumakas ang muscles ni Shield bro. Pagkatapos ng inspection ni Yasi 007, hindi nasugatan si Shield bro. Oh, dapat ay ang upper body niya, hindi pa nasusuri ang lower body niya. Napatingin si Yasi sa lower body ni Terence. Sige, Yasi, tumigil ka na. Nandito na si Ate Zyrene, hindi ba pwedeng maging normal ka pa? Si Cheryl ay hindi nakaimik, ngunit si Terence ay mukhang maayos, at siya ay nakahinga. Napaka-normal ko, hindi ba? Naguguluhang tanong ni Yasi. Haha, nagsimula ring tumawa si Zyrene. Laging ganito si Yasi, palaging gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Magsaya kayo, maliligo na ako.
Dahil doon, tumayo si Terence at naglakad pabalik sa kanyang silid. Siya ay napuno ng dugo at pawis pagkatapos na makalusot, at si Terence ay hindi masyadong komportable, pagkatapos ay dumiretso ako sa kama. Magpahinga rin kayo ng maaga. Kailangan pa akong tulungan ni Han sa rehearsal bukas. Sige, sabi niya. Ngumiti si Zyrene at tumango kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at paghanga. Tumingin si Yasi sa likod ni Terence at tumingin kay Zyrene na may kakaibang ekspresyon, teka, may hindi tama. Zyrene sis, may nangyayari sa inyo ni Shield bro. Ano, anong meron? Iniisip ni Zyrene kung paano tumayo si Terence at inatake siya ng paulit-ulit, at ang kanyang mukha ay namula at nagsimula siyang mautal. Si Cheryl ay sisigawan na si Shu Zyrene ay isang superstar, paano siya magkakaroon ng anumang nangyayari kay Terence? Pero nang makita ang nauutol na mukha ni Zyrene, medyo natarante siya may nangyari ba talaga sa pagitan nila. Kaya, hindi niya itinuloy ang mga salita na nasa dulo ng kanyang dila, at tumingin kay Zyrene ng may kaoy na hinala. Oh, so may affair na nangyayari. Zyrene sis, saan ba kayo nagpunta ni Shield bro? Itinulak mo na ba si Shield bro? Tumingin si Yasi kay Zyrene na may palihim na tingin sa mga mata. Ah, paanong posible iyon? Walang malay na sabi ni Zyrene. Then what's wrong with you guys? Bakit pakiramdam ko parang may mali? Nagpatuloy si Yasi. 2009. Sige, sasabihin ko sa inyo, pero huwag ninyong sabihin kay Terence na sinabi ko sa inyo. Mukhang ayaw niyang malaman ninyo. Walang magawa si Zyrene. Upang linisin ang kanyang relasyon kay Terence, kailangan niya maging tapat kina Cheryl at Yasi. Ayaw mong malaman namin. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya masyadong masaya. May something ba sa pagitan ni Terence at Zyrene na tinatago nila sa kanya? Kahit na si Zyrene ay isang bituin na nagustuhan niya, medyo hindi pa rin komportable si Cheryl kapag kasama si Terence. Ganito. Umupo si Zyrene sa sofa, hininaan ang boses, at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Si Zyrene ay isang malaking bituin, kaya ang kanyang mahusay na pagsasalita ay natural na first class. Kahit na hindi ito kasing linaw ng kwento ni Yasi, hindi siya nag-iwan ng anumang detalye. Nang sabihin niyang nahulog si Terence at muling bumangon, hindi napigilan ni Zyrene ang pagpatak ng luha, na-touch ako, hindi ko akalain na itataya ni Terence ang kanyang buhay para protektahan ako. Normal na magkaibigan lang kami, siya. Si Cheryl at Yasi ay tahimik din. Nagulat din silang dalawa sa balita. Sa kabutihang palad, bumalik si Terence na may kumpletong tagumpay. Hindi lamang siya gumaling sa kanyang mga sugat, ngunit ginamit din niya ang pagkakataong ito para makalusot. Ito ay isang magandang bagay. Alam nilang dalawa na si Terence ay may nakakatakot na kakayahang pagalingin ang kanyang sarili, at alam din nila na si Terence ay isang napaka-proteksyon na tao. Maging si Zyrene, Francine, Josephine, ang Miss Oyasi, si Terence ay palaging lalapit at ililigtas sila. Naiintindihan ni Cheryl at Yasi. Ganyan din si Terence, mabait talaga siya sa mga kaibigan niya. Bumantong hininga si Cheryl, pero sa kabutihang palad, ang panganib ay naging kaligtasan. Oo, mabuting tao si Terence, kayong dalawa. Treasure him. Nagpakawala rin ng mahabang hininga si Zyrene at seryosong sinabi. Kami. Namula si Cheryl, hindi nakapagsalita. May girlfriend na si Terence, alam mo yun, Zyrene sis. Hehe, oo naman alam ko, pero more or less masasabi ko ang iniisip mo. Kung hindi lang kayong dalawa ang pumila dito baka nakisali na ako sa saya. Si Zyrene ay kalahating nagbibiro, kaya hindi ito sineryoso ni na Cheryl at Yasi. Ang dalawa naman ay nakatutok sa unang kalahati ng kanyang pangungusap. Nako, ang galing mo, Zyrene Gia, masasabi mong gusto ko agad si Shield bro. Pero Cheryl sis, masyado kang reserved. Hindi ka simpleng tao. Sabi ni Yasi. Yasi, natutulog ka pa ba? Anong kalokohan ang binubulalas mo? Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. I mean.
I mean, Zyrene sis, gusto mo rin si Shield bro, di ba? Natakot si Yasi na saktan siya ni Cheryl kaya mabilis niyang iniba ang paksa. Ga! Medyo nakonsensya na si Zyrene at namula ang mukha niya sa sinabi ni Yasi. Nauutal siya, ako. Paano ako? Sa tingin ko lang ay talagang magaling si Terence at medyo hinahangaan ko siya. Oh! Ha! Hindi akalain ni Yasi at Cheryl na aamin si Zyrene. Kahit sino ay maaaring sabihin na si Yasi ay nagbibiro lamang, ngunit Zyrene kinuha ito para sa tunay at kahit na sinabi na siya ay humanga Terence. Ano ang ibig sabihin noon? Isang lalaki na kayang sambahin siya ng isang superstar, hindi talaga siya simple. Naantig kaya ang puso ni Zyrene sa bayaning nagligtas sa kagandahan sa pagkakataong ito. Na misunderstood ka, sa tingin ko lang ay kamangha-mangha siya, hindi ako in love sa kanya. Mabilis na paliwanag ni Zyrene nang makita niya ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, at isa akong malaking bituin, paano ako madaling mahulog sa isang tao. Totoo iyon. Tumango si Cheryl pagkatapos marinig iyon. Napakalakas ni Terence, at posibleng hinangaan lang siya nito. Pagkatapos ng lahat, hinangaan niya ang lakas at pagtitiyaga ni Terence, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Si Zyrene ay isang taong nakakita na ng mundo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, madali niyang binago ang paksa, at nagsimulang mag-usap ang tatlo tungkol sa iba pang mga bagay. Si Zyrene ay nakapunta na sa malalaking komperensya ng balita, at nakaya niyang harapin ang lahat ng mahihirap na tanong mula sa media, lalo na sina Cheryl at Yasi. Bumalik si Terence sa kanyang silid, naligo, at bumalik sa pagsasanay kailangan niyang patatagin muna ang kanyang lakas at antas. Si Cheryl, Yasi, at Zyrene naman ay pagod na sa sobrang usapan. Umakyat sila sa taas para maligo at magpahinga. Ang Miss at Yasi ay sabay na naligo, at kahit na si Zyrene ay pamilyar na sa kanila, siya ay nahihiya na mag-shower ng magkasama. Hintayin na lang niyang matapos ang mga ito bago mag-isang mag-shower. Nang matapos si Cheryl sa kanyang pagligo, pinunasan niya ang kanyang katawan ng tuwalya at nagtanong, "Tama, Yasi, hindi mo ba hiniling kay Terence na kunin ang mga damit na panloob? Bakit hindi ito binigay ng lalaking ito sa atin? Huwag mong sabihin sa akin na itinatago niya ito." Nako, hindi naman. Shield bro, hindi naman siya pervert, diba? Kung nagustuhan ito ni Shield bro, pwede ko itong ibigay sa iyo ng libre. Napakurap si Yasi. Ahem. Baka kasi bumalik si Jenny sa atin kahapon, kaya wala siyang lakas ng loob na ilabas iyon. At ngayong araw, bumalik siya kasama si Zyrene, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ilabas iyon. Tatanungin ko siya bukas. Hulaan ni Cheryl. Posible yan. Sabi ni Yasi. Sa isang pribadong silid sa restaurant ng Learning Business Hotel. Ngayon, isang maliit na pinuno ng Firewolf Gang sa Stonegate ang nagdaraos ng piging para sa pinuno ng Firewolf Gang sa Stonegate. Ang pinuno ay natural na Benjo mula sa silangang CCT Industry University, at ang bagong taong namamahala sa mga Firewolves ay isang Jerwin. Si Jerwin ang kukuha sa lahat ng negosyo at affairs ng Firewolf Gang sa probinsya. Mananatili rin siya sa lungsod ng Stonegate at patuloy na maghahanap ng mga paraan upang kumita ng pera. Si Benjo ay nagdala ng dalawang kaibigan kasama niya ngayon. Ang isa ay tagong bahay ni Norton Parker, at ang isa ay tagong bahay ikaw ay Pancho. Ang dalawang ito ay mga taong may katayuan, at pinasama sila ni Benjo. Sapat na iyon para ipakita kung gaano kahalaga sa kanya ang isang Jerwin. Narinig din ni Benjo ang mga nagawa ng isang Jerwin. Sinasabing ang isang Jerwin ay isang taong magaling sa paghahanap ng mga paraan upang kumita ng pera, at lubos na iginagalang ng pinuno ng sangay ng Firewolf Gang. Kaya kung si Benjo ay nagsilbi sa isang balon ng Jerwin, tiyak na tataas ang kanyang posisyon sa Firewolf Gang. Brother Jerwin, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Hinintay ni Benjo ang isang Jerwin na pumasok at mabilis na tumayo para batiin siya. Tumayo rin si Norton at ikaw Pancho, alam nilang dalawa ang kapangyarihan ng mga Firewolf. 2010. Narinig na nila ang Benjo na usapan tungkol sa isang Jerwin noon.
Siya ang pinuno ng Firewolf Gang sa probinsya, at siya ay isang taong lubos na pinag-isipan ng Firewolf Gang. Natural na sa kanila ang gustong maging maayos ang pakikitungo sa kanya. Siyempre, narinig nila na ang isang Jerwin ay dating miyembro ng isang pamilya, ngunit kung ikukumpara sa Firewolf Gang, ang isang pamilya ay wala. You're Benjo, right? Not bad, mukhang matigas ka. Tumingin si Jerwin sa Biyaohan, nasiyahan sa kanyang paggalang at sigasig. Tila siya ay isang matalinong tao, at nagkakahalaga ng pagsasanay. Salamat sa papuri, Brother Jerwin. Nang matapos magsalita si Benjo, itinuro niya ang dalawa sa tabi niya at sinabing, pakilala kita kay Brother Jerwin. Ito ang young master ng Hidden House Zuang, Norten, at ang magiging tagapagmana ng Hidden House Zuang. At ito ang hidden house ng iyong pangalawang young master of the right. Medyo nag-aral siya ng alchemy. Kung walang mali, tiyak na isa siya sa mga matatanda ng hidden house of the right sa hinaharap. Nagulat si Jerwin sa kanilang pagkakakilanlan. Ang dalawang ito ay mula sa mga tagong bahay. Kung hindi lang siya pinahahalagahan ng Firewolf Gang at tumaas ang kanyang katayuan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga young masters ng mga tagong bahay na ito. Siya ay isa lamang outer contact ng Firewolf Gang at isa sa 5 maliliit na bahay, isang an. Ngunit si Jerwin ay hindi na tulad ng dati, hindi siya nakaramdam ng labis na pagkahumaling. Mahina lang siyang sumagot, kaya Master Zuang at Master Ka, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Follower ko ito, Scorpion. Magiging pamilya na tayo mula ngayon, kaya't kilalanin natin ang isa't isa. Baka kailangan ko ng tulong mo. Walang problema, walang problema. Nabalitaan ko na si Brother Jerwin ay magaling kumita. Magmaster ka at pareho kung gusto. Kung si Master Wen ay may magandang ideya para kumita ng pera sa hinaharap, kung maaari mo kaming isama, natural na magpapasalamat kami. Si Norten ang magiging tagapagmana ng nakatagong pamilyang Zuang, at ang layunin niya sa pagpasok sa paaralan ay upang malaman ang tungkol sa pamamahala ng pamilya na pinakamahusay para sa pamilya, kaya natural na ito ay kumikita. Sa kabilang banda, ang kanang plate na tiger ay puro katuwaan. Kaya niyang pinuhin ang mga table tasks. Bagamat maaari lamang niyang pinuhin ang ilang mababang antas ng mga table tasks, maaari pa rin niyang ibenta ang mga ito para sa maraming pera. Kailanman ay hindi siya nagkulang sa baon. Illegal ang business na ginagawa ko, hehe. I wonder kung interesado pa ba kayong dalawa. Nagsimulang umikot ang utak ni Jerwin, hindi imposibleng makuha ang dalawang batang Panginoon ng mga nakatagong bahay na magnegosyo. Sa kanilang kapangyarihan, makukuha niya ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Lahat tayo ay mga magsasaka, ano ang kinakatakutan natin? Ikinawi ni Norten ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Kapag may negosyo si Brother Jerwin, tulungan mo lang kami. Dahil iyon ang kaso, magandang usapan, magandang usapan. Tumango si Jerwin. Sabi naman ni Benjo, sige, maupo tayo at mag-usap. Brother Jerwin, please take a seat. You'll be the head. Kung gayon hindi ako magalang na tumanggi. Tumawa si Jerwin habang nakaupo sa upuan. Pagkaupo ng isang Jerwin, inihain ang mga pagkain at nagsimulang mag-chat ang grupo. Gayunpaman, dahil sina Norten at Pancho ay nasa tabi ni Benjo, hindi masyadong sinabi ng isang Jerwin ang tungkol sa mga firewolves. Kung tutuusin, may mga bagay na hindi niya kayang ipaalam sa kanila. Pagkatapos ng 3 ikot ng inuman, biglang nakatanggap ng tawag si Benjo. Tiningnan niya ang caller ID at gumawa ng nahihiyang hand gesture sa isang Jerwin, ang nakababatang kapatid ng aming Firewolf Gang. Hello, ako si Benjo. Si Kuya Biyaohan, nasa Anti-Gang palengke kami ni Lazi kahapon at may nakilala kaming 2 tao na parang mga aristokratikong pamilya. Dapat magsasaka sila, pero hindi namin alam kung saang pamilya sila galing. Hindi pamilyar ang mga mukha nila, kaya nagtanong-tanong kami ni Lazi at hindi ko alam, kaya pumunta ako para sabihin sa iyo.
Isa ito sa mga ally pairs ni Benjo, si Ali, isa sa dalawang punk na huminto kina Terence at Jasmine sa anti-gang pamilihan. Oh! Sinaktan mo ba sila? Sa sandaling marinig ito ni Benjo, alam niya na sina Ali at Larry ay nasaktan ng dalawang magsasaka na pinaghihinalaang mula sa mga aristokratikong pamilya. Matapos ang kanilang pagsisiyasat ay walang bunga, sila ay lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Hindi mo talaga masasabi na nasaktan kita, ganito. At kaya, sinabi ni Ali sa Benjo ang sitwasyon ng detalyado. I see. Kung ganun, send me their photos. Pero ayon sa sinabi mo, I don't think they'll find trouble with you. You don't have to be afraid. Matapos marinig ito ni Benjo, inaliw niya ito. Ang anti-gang palengke ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga tauhan ni Benjo, at isa rin ito sa karaniwang kita ni Benjo. Dahil ito ang hiling ng may-ari ng stall, kaya hindi masasabing may ginawang mali sina Ali at Larry. Kaya lang medyo natakot sila matapos na hindi malaman ang background ng dalawang tao kaya tinawagan nila ito para humingi ng tulong. Okay, Kuya Bronny, ipapadala ko sa iyo ngayon. Nagmamadaling sabi ni Ali. Matapos ibitin ang tawag, ipinaliwanag ni Benjo sa isang Jerwin, isa itong anti-gang palengke sa ilalim ng proteksyon ng Firewolf Gang. Ang dalawa sa aking mga tauhan ay tila nakasakit ng dalawang tao mula sa mga aristokratikong pamilya kahapon. Dapat silang mga magsasaka. Hindi nila alam ang kanilang pinagmulan at natatakot na sila ay maghayganti, kaya lumapit sila sa akin para humingi ng tulong. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Benjo ang sitwasyon sa isang Jerwin. Talagang maingat ang dalawang kapatid mo. Gayunpaman, naayos na ang usapin. Binigyan sila ng may-ari ng stall ng dalawang kalderong panggamot. Dapat ay maayos na sila. Sabi ni Jerwin. Isang panggamot na kaldero. Bahagyang natigilan si Pancho. Walang maraming alchemist sa simula. Ang dalawang taong ito ay mga magsasaka, at pumunta sila para bumili ng mga kalderong panggamot. Alchemist din kaya sila. Gayunpaman, sinong alchemist ng pamilya ang walang sariling medicinal cauldron at pupunta sa isang stall para bumili ng sirang imitation medicinal cauldron? Umiling si Pancho, sinabi ni Pancho, marahil ay dalawang disipulo mula sa mga maharlikang pamilya ang gustong mag-aral ng alchemy para masaya. Sa pangkalahatan, kahit ang pinakamababang antas ng alchemist ay hindi pupunta sa ganoong uri ng lugar para bumili ng mga medicinal cauldrons. Haha! Oo, nakalimutan ko na ang nakababatang kapatid ay eksperto ka sa lugar na ito. Tumawa si Benjo at tumango. Habang nagsasalita siya, 2 beses nag-beep ang phone niya. May natanggap siyang mensahe. Binuksan ni Benjo ang mga mensahe sa kanyang telepono. Sa isang tingin lang, malalaman na niya kung sino sa mga tao. Shit! Hindi ba si Terence iyon? Tinuro ni Benjo ang screen ng telepono at sinabing, Terence. Si Norton ay hindi masyadong nag-isip, ngunit nang marinig ni Pancho ang pangalan, agad siyang tumabi at tumingin sa screen ng telepono ni Benjo. Agad niyang nakilala ang dalawang tao sa screen. Kaklase natin sila. Ang isa ay si Terence, at ang isa ay si Jenny. Mukhang magkasundo sila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.